Magandang araw mga bata, gayon din sa mga guro at magulang na kasama ninyong nanonood sa mga oras na ito sa ating Valenzuela Live ng Aralin Panlipunan 4. Kung kayo ay handa na, muli ninyong ilagay sa comment box ang mga sumusunod. Pangalan, pangkat, pangalan ng paaralan, pangalan ng inyong guro. At syempre pa, muli na naman akong magpapaalala na maging magalang sa pagkokomento. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang pagpapahalaga ng mga mamamayan sa pagtataguyod ng pambansang kaunlaran na may layunin mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na nasusuri ang mga bahaging ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa. Bago ko simulan ang pagtalakay sa ating aralin, atin munang sagutin ang pagsasanay na aking inihanda. Ano ang inyong gagawin? Basahin o pakinggang mabuti ang isinasaad sa bawat bilang. Kung ito ba ay nagpapakita ng kahalagahan ng gawaing pangsibiko, ilagay sa comment box ang check. At kung hindi naman, ilagay sa comment box ang X. Para sa unang bilang, laging labis sa kanilang pamilya ang iniluluto ni Aling Richelle dahil ibinabahagi rin niya ang kanyang niluto sa kapitbahay na nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Ano kaya ang sagot? Ang tamang sagot ay check. Pangalawa, ayaw na ayaw ni Shirley na nahahawakan siya ng mga madudungis na batang kanyang nasasalubong habang siya ipapasok sa kanyang pinapasukang opisina. Ano kaya ang sagot? Check o X? Ang sagot ay X. Pangatlo, sa tuwing may okasyon ay naging tradisyon na ng pamilya ni Aldin at Jenny ang magbalot ng regalo upang ipamigay sa mga bata sa lansangan. Ito ba ay check o X? Ang sagot? Check. Pang-apat, nakita ni Amalia ang isang matandang tumatawid sa kalsada. Sa halip na tulungan, ay inunahan pa niya ito sa pagtawid. Check ba ito o X? Ang tamang sagot? X. Ikalima, tuwing umaga ay nakagawian na ni Nori ang magwalis ng kanilang bakuran. Check ba ito o X? Ang tamang sagot? Check. At ngayon naman ay sisimulan ko na ang ating bagong aralin sa pamamagitan ng tanong. Ano-ano ang katangian ng isang maunlad na bansa? Paano kaya maitataguyod ng mga mamamayan ang pambansang kaunlaran? Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating aalamin kung ano-anong gawain ng mamamayan ang magtataguyod sa maunlad na lipunan. Ano nga ba ang mahalagang paraan upang makamit ang pambansang kaunlaran? Sa Artikulo 2, Deklarasyon ng mga Prinsipyo at Patakarang Pang-Estado, Section 9 at 10, matatagpuan ang mga dapat gawin ng pamahalaan at mga mamamayan upang magkaroon ng bansang kaunlaran. Una, paglinang ng sariling katalinuhan at kakayahan. Binubuo ang lipunan ng mga individual. Makabubuting linangin ng bawat isa
ang sariling galing at talento, hindi lamang sa sarili, kundi para sa bayan. Pangalawa, pagiging produktibo. Maging malikhain at maabilidad upang matustusan ang sariling pangangailangan at makatulong sa iba. Kung ang bawat isa ay marunong humanap ng sariling pagkakakitaan, magiging madali ang pag-unlad ng bayan. Pangatlo, pagmamahal sa bansa at kapwa Pilipino. Ang pagtutulungan ay susi sa kaunlaran. Kung ang bawat Pilipino ay susuporta sa isa't isa at hindi maglalamangan, magiging masagana ang ating bayan. Pang-apat, pagsunod sa mga batas. Binubuo ang batas o binuo ang mga batas upang pangalagaan ang ating kapakanan, buhay at ari-arian. Marapat lamang na igalang at sumunod sa mga batas na ipinatutupad ng pamahalaan para sa tahimik, sagana at maayos na paninirahan sa ating bayan. Panglima, pagtulong sa pagtigil ng katiwalian at maling gawain sa pamahalaan. Tiyaking tapat at mahusay ang ating mga pinuno nang sa gayon ay magiging maayos ang takbo ng ating lipunan. Pang-anim, pangangalaga sa kapaligiran at pamanang lahi. Ang ating pamanang lahi ay ating pagkakakilanlan at tayo ay tagataguyod ng pambansang dangal at kasaysayan. Marapat lamang na pangalagaan ito sa pamagitan ng pagtitipid, pagpigil sa polusyon, paghihiwalay ng basura at pagre-recycle. Pangpito, pag-iingat sa mga pampublikong gamit at lugar. Pangalagaan ang mga gusali at infrastruktura tulad ng mga kalsada at tulay, paliparan at ospital na galing sa pagsisikap sa trabaho at pagpupunyagi sa kabuhayan ng mga Pilipino. Ayan mga bata, alam na natin kung paano matatamo ang pambansang kaunlaran. Ngayon naman, susubukan nating sagutin ang pagsasanay na aking inihanda upang masukat ang inyong kaalaman. Basahin ang bawat pangungusap. Iguhit ang check kung ito ay nagsasaad ng pagiging maunlad ng isang bansa at X kung hindi. Mayroon lamang kayong 5 segundo sa bawat bilang. Para sa unang bilang, sapat at makatuwiran ang kinikita ng mga tao. Check o X? Ang sagot, check. Para sa pangalawang bilang, marami ang bilang ng mga hindi nakakabasa at nakasusulat. Check o X? Ang sagot, X. Pangatlo, ang mga 15 taong gulang na kabataan pababa ay pinagtatrabaho. Check ba ito o X? Ang sagot, X. Ika-4, masaya ang nakararaming mamamayan sa nanunungkulan sa pamahalaan. Check o X? Ang sagot, check. At panglima, may mga nakatapos sa pag-aaral na umaalis ng bansa upang manilbihan sa ibang bansa para sa mas mataas na kita. Ito ba ay check o X? Ang sagot, X.
Sa ating tinalakay, ating isaisip na malaki ang papel na ginagampanan ng mga mamamayan sa pagtataguyod ng pambansang kaunlaran. At ito ay sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, paglinang ng sariling katalinuhan at kakayahan. Pangalawa, pagiging produktibo. Pangatlo, pagmamahal sa bansa at kapwa Pilipino. Pang-apat, pagtulong sa pagtigil ng katiwalian at maling gawain sa pamahalaan. Panglima, pagsunod sa mga batas. Pang-anim, pangangalaga sa kapaligiran at pamanang lahi. At ang pangpito, pag-iingat sa mga pampublikong gamit at lugar. Sa ating tinalakay na aralin, ating isapuso na, ilan sa susi para matamo ang kaunlaran ay ang pakikiisa at pakikipagtulungan ng mamamayan sa isa't isa at sa pamahalaan. Gayon din ang pagkakaroon ng disiplina at ang pagsisikap. At muli mga bata, mayroon akong inihandang isa pang gawain na susubok sa inyong natutunan sa araw na ito. Basahing mabuti ang bawat item at piliin ang letra ng tamang sagot. Dumalo ka sa isang pagdiriwang. Magsisimula na ang programa at aawitin na ang pambansang awit. Ano ang dapat mong gawin? A. Huwag kumibo. B. Sumali sa mga nagkukwentuhan. C. Sawayin ang mga nagkukwentuhan. D. Patahimikin sumandali ang mga tao at makiawit ang lahat. Pangalawa, ang samahang pangkababaihan ay may dental mission sa inyong lugar. Ano ang maaari mong maitulong? A. Magtago sa loob ng bahay. B. Yayain ang mga kapatid at kalaro na makilahok sa misyon. C. Makigulo kasama ng ibang bata. D. Magsagawa ng ibang gawain sa barangay. Pangatlo, tulong-tulong ang mga tao sa inyong pamayanan upang maglinis pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ano ang gagawin mo? A. Manood sa mga taong naglilinis. B. Manatili sa kwarto at magpahinga. C. Sumali sa mga naglilinis at gawin ang makakaya. D. Ibalita sa media ang naganap na pagtutulungan sa lugar. Pang-apat, tila nakalimutan ni Lolo Sebio ang daan pauwi. Paikot-ikot siya sa lugar. Ano ang gagawin mo? A. Huwag pansinin ang matanda. B. Tanungin si Lolo Sebio at tulungan siya. C. I-post sa Facebook si Lolo Sebio. D. Hanaping mag-isa ang pamilya ni Lolo Sebio upang maiuwi siya. At ang panglima, nakita mong tumatawid si Lola Inday sa kalye. Ano ang gagawin mo? A. Sabihan si Lola Inday na gumamit ng footbridge. B. Pabayaan siya at huwag pansinin. C. Sabihan siyang mag-ingat sa pagtawid. D. Maghanap ng pulis na magtatawid sa matanda. Ano kaya ang mga sagot? Tandaan mga bata, honesty is the best policy. Para sa unang bilang, ang sagot ay letter A. Sa pangalawa naman, letter B. Sa pangatlo, letter C. Sa pang-apat, letter B. At sa panlima, letter D. Ngayon naman ay makikita ninyo ang inyong takdang aralin na tatalakayin ninyo kasama ng inyong guro sa Araling Panlipunan sa follow-up discussion.
Sa pagkakataong ito, nais ko ring pasalamatan ang aking mga naging sanggunian at website para sa mga impormasyon at larawan na aking ginamit sa pagtalakay ng ating aralin. At hanggang sa muli mga bata, ako muli si Teacher Myla ang nagpapaalalang sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat!